Offstage Hang, episode 112. 112. After ng taping natin with Champ, I got a call na tutugtog yung Sandwich and the Heads sa bonfire ng UP Fair. Hindi ko nga alam may bonfire eh. Sayang, dapat pala bonfire. pumunta ako. Hindi ko na nga, as in, nag-confirm yung Sandwich around 5:30. Kasi si Myrene was coming from Japan with Imago. So parang until mag-lunch siya, hindi na yun alam kung tutugtog kami. And then yung Heads naman, confirmed around 8 p.m. Kasi si Ellie nasa airport rin, naghahatid ng anak niya papuntang ibang bansa. So parang, I even used Mike Dizon's. Ikaw, Mike, parang pala ng drum gear kasi tutugtog pala yung Heads. So, hindi ka nagdala ng gamit? Hindi, ang dala ko sandwich gear. Yung mixer ng So sandwich. nagdala kayo ng drum set? Hindi. Yung snare, cymbals, pedal, yun. Kamusta naman yung experience? Masaya? Hindi ako makatulog kasi parang last kami tumugtog ng UP Fair, 98 yata o 99, siguro 99. That's more than 20 years ago, diba? 25 years ago. Tapos, first time namin tumugtog ng walang soundcheck, hindi sa'yo yung... sanay kami, spoiled ka na, may 2-hour soundcheck ka, amps mo, setup mo. Eto, salang, parang UP Fair talaga, yung sasalang ka lang ng Tapos wala silang, ako lang ang naka-monitor, sila lahat naka-wedge, tsaka naka-amps. Kaya pala walang... So parang, nauna kaming nag-setup ni Buddy kasi naka-setup na yung Sandwich. So inupuan ko lang yung kit ni Mike. Mga 20 minutes kami nagja-jam ni Buddy habang sinisetup yung guitars. Tapos, nagka-calibrate kami ng rinig mo ba o di ba parang tumutugtog ko yung mahina, malakas, mabilis. Ako may click ako sa sampler. Nakakatawa pa. So, ako lang yung may click, di ba? So, relax naman lahat. Mamaya, dumanon yung click, pare. Tak, 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 tak. Puta niya. Sorry, nap niya. Ikaw, ano nangyari? Yung sampler pala, kasi scaffolding yung stage, nahulog. So, nag-on lahat ng napindot yung mga, parang pagtinga. Tak, 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 ano nangyayari, JJ? So, nakakatawa. Surprise ba yun? Or Surprise. Yung performance? Di alam ng tao na tutugtog kayo? Nalaman nila pagdating namin. Doon na. Hindi nila in-announce like kahit doon sa event? Nung sa nung dumating kami, nung 10 o'clock na-announce. Kasi hindi din grabe. nila alam eh. Di ba, si Ellie dumating 10 o'clock eh. Ako dumating 10:30, si Marcus 11. Kasi nga may mga, hindi talaga totally unplanned. Which is, for the books. I think parang, ang galing din. Parang, probably how we played the last time nung sasalang ka lang, nung wala masyadong di ba, fanfare. Dahil pala UP yung nanalo, ano yung mga favorite memories mo na UP Fair or performing sa UP in general? Meron ka bang special? UP Fair? May special inabot story namin ka may ba? alcohol pa yung UP Fair. Wala na. Wala na. Inabot namin nung tapos yung UP Fair na inabot namin, hindi pa super commercialized. Ibig sabihin, wala pa yung mga telcos, wala pa yung mga food chains, wala pang sponsors. Tapos mura lang siguro yung ticket, parang 10 pesos, 20 pesos yung ticket sa gate. Tapos bawat org and frat may sarili silang booth. Tapos may karakter yung bawat booth. May nagbebenta ng ukay, pero hindi ukay. Yung clothes pre-love clothes ng mga students. May nagbebenta ng mga lumang libro, may nagbebenta ng plaka, CDs, cassettes. Alam mo yun, may nagbebenta ng mga bracelet. Very, very colorful yung eksena. Tapos every org, may sarili silang mix ng drinks. So yung frat ni Marcus, meron silang tinatawag na sidewalk slammer. Parang tatlong concoction. Kung bata ka, tapos ininom mo na yan, parang hampas ka na sa lupa. Tulog ka na doon, pre. Tulog ka na, kasama mo yung barkada mo, yung girlfriend mo. Meron kayong dalandyaryo, doon na kayo tutulog. Kasi curfew na sa dorm hindi ka na pwede umuwing dorm Tapos normal yun. Parang normal occurrence. You didn't think it was unsafe. Which was totally unsafe, di ba? May kasama kang girls sa slot kayo, meron lang kayo, higa lang kayo doon hanggang umaga. Okay, 7 o'clock na. Sunken Garden. Tapos may fog pa noon kasi malamig noon September pa lang, malamig na noon hanggang February. Hanggang February naka-jacket na. September pa lang naka-sweater na kayo, mukha na kayo new wave.
hanggang February ng UP Fair. Tapos tulog kayo doon every night kasi bata ka, hindi ka pagod di ba? So yun. Stiga. Ikaw, kumusta? Anong pinagkabalaan mo, pare? Okay naman. Kahapon kasi habang nag-edit ako si Rere, parang, hala, pare, tutugtog pala kami. Parang, ano nangyayari? Tutugtog din yung heads. Parang, talaga ba? Parang, astig din. Nakatugtog ka na ba UP Fair? Once. 2019 pa. But before the pandemic? Before pandemic. As Saint Wolf? As Saint Wolf, Sinong kasabay nyo? Sino headline Spades. that night? Spades, kasabay Nandun namin. ako. Andun ka? Andun ako. Doon ako noon. Kasi sina Atari ang niyan eh. Organizer? Yung may Coke ba yan? Na Coke ba sa side? Parang meron yan. Hindi ko na maalala. Naalala ko yung Spades. Naalala ko, hindi ko makalimutan kasi yung sound check. Usually may mga technical difficulties yan, di ba? So parang, sabi ko, 2 hours late na. Pagkausap kami lagi nila Badjao. Tapos sabi ko, ba't ngayon ka pala nagsa-soundcheck? Di ba kami na? Parang 2 hours ago na. Tapos parang siya, wala eh. Anong gagawin ko? Parang ako, sige, bahala na kayo. Hindi na kami nag-soundcheck, ganyan, parang sabay-sabay. Medyo crazy din. Chaotic. Pero masaya yung tugtog kasi first time namin nakatugtog. Tsaka very engaging yung crowd. Nung time na yun. So, But ever since. Sorry, teka lang. Sundin ko yung guest natin. Tapos edit ko na lang. Sige. Pero, tuloy nyo lang siguro. Wait lang. Diyan na siya. Hindi, okay na yan. Lumabas na eh. Iniwanan nyo ako eh. For episode 112, please welcome Jay Contreras of Kamikaze. Musta, Jay? Ayos naman. Nagkita tayo sa Singapore last 2 weeks ago. Oo. Paano nangyari yun? Ikwento mo. Ba, nakita lang kita backstage eh. Di ba nakita rin tayo sa launch ni Ellie. Oo. Sasama namin yung mga kagrupo namin sa motor. Tapos, sinabi ko na yun actually sa kids ko. Kasi, di ba nanood kami ng reunion. Tapos yung mga kids ko sabi nga, sana maulit. Sabi ko, malabo, maulit. Sabi ko, pag may siguro Singapore, sabi ko, punta tayo. Tapos nung nabalita ko may Singapore, naisip ko, sama ko ba yung kids ko? Pero sabi ko, sinama ko naman sila Gusto ko lang mag-relax. Kasi siyempre, pagkasama mo yung kids mo, lalo sa ibang bansa, kailangan mo talagang, kumain na ba yung mga yan? Kung nababato sila. So, sabi ko, Ellie, pwede ba akong mag-shoot sa SG? Pwede ba akong manood? Oo naman, bro. Sabi ko, sige, tatanungin ko si Boards kung may schedule kami. Kung wala, baka papablock ko na, sabi ko. Kasi nga, tagal ko na hindi rin nagbabakasyon. Hindi talaga ako mahilig lumabas. Minsan, 2 linggo, nasa kwarto lang ako, sa bahay lang ako. So, yung mga kagrupo ko sa motor, hirit pa sila, sama kami. Inisip ko na, drawing to, mga usapan lang. Si Boards yung dapat nasama. Sa akin naman, okay na may kasama. Pero sa akin, okay lang din na wala. Kasi, ayoko yung, tara, baba na tayo, kaya na tayo. Nakaikot na ako sa Singapore. Tsaka yung gusto ko lang talaga mag-relax na, So, end up, papalapit yung gig. Nagka-cancel na sila lahat. Mas nakakatawa pa kasi tinanong ko si kung kailan kayo darating ako sa odds, kung kailan kayo darating, ganyan, anong hotel. Tapos sinabi niya, basta sinabi siyang hotel, ito daw, book na ako ng hotel. Tapos yung flight, dumating nga 21, ako 22 ako dumating eh. Tapos pagdating doon, ay hindi pala din yung hotel namin. Medyo malayo ako, mga 30 kasi 35 minutes. Dalawa din yung party ni na Odds eh. May mga kasama din silang mga kapatid ni Ellie. Doon yata nag-hotel. Kung saan ka nag-hotel. Same name, kaya lang kayo nasa Changi, ako nasa... malayo. Pero ayos lang. Kaya nga ayun, tapos kaya nung 23, nung gig na... May kwento ka pa before the show. Yung lumabas ka, ikwento mo yung mga doktor. Oo. Ito nga kasi, actually, Random to. Nung pandemic, nagkaroon ako mga panic attacks na medyo malala din. Tapos, nung mag-travel ako sa Singapore, nare-realize ko bigla, shit, ngayon pa lang pala ako aalis na ako lang mag-isa. Na malayo na, kumbaga, laging siyempre kasama yung RM nyo. Alam mo na pagdating mo sa airport, dito kayo. So, sabi ko, sana ba lang kahit si Isla yung anak ko sabi,
Baka atakihin ka, relax ka lang ako. Sabi ko, na di yan. Kasi papunta na, pagdating sa airport, dala ko yung maleta ko, in-online check-in na ako ni Dada. Ang galing nga. Pagdating ko, diretso na ako. Ginamit ko yung mabuhay miles ko para tipid. Di naka-business class ako. Yabang ko ba? Pagdating ko doon, nung check-in ko na yung maleta kong malaki, dinala ko na. Pagbukas ko, bumubukas. Ilang beses akong nilalak, bumubukas. Ano nangyari sa maleta ko? Dali lang YouTube pa ako pa. How to fix luggage. Ayaw. Tapos tawag ako sa driver ko. Sabi ko, Mark, saan ka na? Dito na sa Cavite, sir. Meron pa ako isang maletang malaki dyan sa taas na cabinet. Pako pabalik dito. Sige, sir. Buti nga, maaga naman ako sa airport. Pagdating niya, tagal, hihintay lang ako sa upuan. Pagdating niya, subukan ko, ganun din. So, anong gagamitin kong maleta? Ginawa ko, pinabalot ko na lang. Inisip ko naman, galing dito papunta Singapore, safe naman yung airport doon. Nakakatakot yung balik dito kasi doon bubuksan din. So, pinabalot ko na lang. So, sabi ko, simula pa lang ng trip ko, So, nasira talaga siya? Yung mukhang hindi kasi parehong dalawang maleta ko. Feeling ko may something na dapat gawin. Kaya wala na akong oras mag-check. Ganyan. Pagdating ko sa Singapore, nakakatawa kasi pagdating ko sa Singapore, nagland ako around 10 a.m. Ang check-in 3 p.m. pa. So, wala pa akong tulog. Ikot muna ako. Sabi ko, litrato muna ako. Iniwan ko yung maleta ko sa Tapos kape. Mamaya, mga alas 12, antok na talaga ako. Nakaupo lang ako sa lobby. Hanggang nakatulog na ako. 2 o'clock na bigyan ng kwarto. Tulog ako. Nung gabi, nakita ko si Naglaupas at sila, Leo, magkakasama ba kayo nung first night? Doon talaga, kumakain kami talaga doon sabi ko, pupuntahan ko yun. 22, pumunta ako. Ikot ako. Daming tao. May mga Pilipino. Ay, doon. Mamaya, may bumalik ng isang Pinoy. Nakatayo ako dun sa ihawan, tinitingnan ko. Sabi niya, Idol, order ka na? Sabi ko, mamimili pa ako. May table ka na? Wala nga eh. Gusto mo join sa amin? Sabi ko, ako naman, syempre, gutom na rin ako. Sabi ko, sige, okay lang ba? Kasi parang tatlo sila eh. Silang boyfriend, girlfriend, tapos yung isang kaibigan nila. Order ko pagkain. So yun, naginuman kami. Tapos mga doktor pala yung dalawa na may seminar doon. Tapos after namin kumain, kwentuhan, naghiwalay na kami. So, maglilitrato sana ako. Yung lakas ng ulan. Upula ako sa gilid. Nag-cellphone lang. Narinig ko yung Pilipinong mga may ingay na, ano. Nakita sila. Hoy, ingay nyo Idol, pupunta kami marketplace. Gusto mo sumama? So, sige, sumama ako. Ang tingin ko, isang malaking table sila ng mga doktor, yung mga kasama na, saan yun ako? Nagulat sila kasama ako. Sa'yo, may naman nila. Pero mga kids, mga 35 na 30 Hanggang oras kayo uminom? Well, umalis sila ng mga midnight. Paalis na rin ako. Tumawag yung mga kaibigan ko nung nakilala ko nung kami Quezon House. Dumating pa sila. Umili pa kami. Tsaka first time ko sabi ko, tsaka nakakaikot ako. Inom lang ako. Unang gabi ko palang na ako lasing na ako Pero masaya kasi nga, by din ng mga tropang Pinoy doon, alagang-alaga. Alagang-alaga. Random Na-mention ni Rames kahapon na pag nag-travel ka these days, yun nga, you look forward to spending time with your kids. Yun nga, nabanggit mo na yung daughter mo, ganun. How has fatherhood, kumbaga, changed you? Oo, iba talaga. Kasi nung kabataan namin, wild na wild talaga ako Sobra. So, yun ang nagbago nung hindi na, dati ako, gigig ako ng 70s bistro, lasing na lasing, uuwi ako, nagdadrive ako. Diba? Tapos, nung may mga kids na doon na, bawal kang ma-aksidento, bawal kang mamatay. Kasi, tsaka, hindi na, actually, sabi ko nga yung mga issue ngayon sa social media, ako wala man akong pakialam kung ako yung sisiraan. Naiinis lang ako pag nadadama yung kids. Kasi minsan, pag nag-post ka kahit picture ng kids, may mga comment na tungkol sa issue. Parang, yun lang naman yung, ano ko talaga. Tsaka sobrang close kami ng mga anak ko. May iba kaming trip ni Kidlat, yung panganay ko. Tapos may ibang trip kami ni Isla. Tapos, kahit hindi kami magkasama sa bahay, yun nga, sabi ko, pati magkasama kami, quality time talaga kami. Kasi pag sinama ko sila sa tugtog, hindi ako tatambay kahit sa mga bandmates ko, mas sila yung kausap ko. Hindi yung kasi minsan, yung iba, kasama pero bala kayo dyan. Ako hindi Tsaka katambay nila yung mga ninong nila, sundo naman nila Nakakatuwa naman yung mga kids. Saka, well, ang tutuwa ko sa kanila kasi
yung 18 years old ko, tsaka yung usually gano'ng edad, ayaw ka ng hawakan, sa mall, ayaw ka ng kasama. Sila nakakatuwa. Ito yung sabi ko na, gusto nyo lumabas? Game naman sila lagi. Tapos magkakasama kami. Nakikita ko rin, pag dumadalaw ako sa kanila, kahit yung mga anak ko, hinto ng cellphone, pumanonood kami ng kung ano sa YouTube o sa Netflix. Sila, nandun talaga sila. So, maganda yung relasyon namin. Tsaka yun ang medyo nagpatino sa akin. Hindi naman sobrang tino ko, pero gaya niya kasi sabi ko, di ako lumalabas. Yung anak ko, lagi tinetext ako, go out. Tapos pag nakita niya, nag-post ako nasa labas ako, sabi ni Isla, congrats dad, lumabas ka. Ayun, okay, sobrang okay talaga yung dalawang kids. Kayo daw nagsara ng hotel namin. Sabi si Marcos. Gusto ko pa uminom pero pinatulog na si Marcos. Sabi ni Erica, dangerous pala magsama tong dalawa ni Marcos. Nag-iiba yung hotel Sa'yo lang, ako. Nandun si KL, napainom mo siya. Nandun siya noon. Sorry, papunta na to ng Japan. Sabi niya, hinaharang pa ako ni Jay. Nakakatawa yun. Kasi una naman, di ba, nung gig mismo, dumating ako soundcheck nila, militrato lang ako, tapos naka-fasting ako nun so okay lang. Tapos yun nga, umalis sila, naiwan na ako dun sa kwarto ni Ellie kasi malayo yung hotel ko. Ayoko naman sumama sa kwarto nila, mag-prepare sila. Okay lang ako dito sa kwarto ni Ellie. Tapos bumalik agad si Ellie nagkakalikot. Pumasok bigla tsaka si Buddy, doon ang camera. Tapos, dumunod na rin si Marcos. Sabi niya kay Ellie, pera mo ng gitara mo kay Buddy. May paparinig kami. Tapos si Ellie, dali, may ginagawa ko Ako naman, pumipitig lang ako, nagkipicture lang ako. Sabi ko, kasama sila dito. Sabi niya kay Buddy, nakuha na. Tapos si Buddy, parang pamilyar ng gitara. Sabi niya Jay, kanta, salsa. Ha? Kanta naman ako. After call, sabi niya, yan gagawin natin mamaya. Okay, game ka? Ha? Sabi ko, dali. Ikaw maglilitrato lang ako So, nakakatawa nung show na. Una, litrato lang ako. Sa kalagitnaan ng set, nakakaban ako. Nakakatawa. Ginugol ko yung lyrics. Ng Narda! Nasa ilin yung Pati Narda! Sabi ko, before is kinakita, pero ginugol ko. Pati yung pare ko. Tapos meron naman pala mo. Humingi ako ng lyrics dun sa teleprompter. Tapos palapit na nga, tinignan ko yung lineup nung sa listahan nung sa prod, tapos biglang lap sila. Gusto mo ng wine? Hindi pa ako makain pero gusto ko uminom. Nung malapit na talaga, punta ako sa kwarto ni Ellie. Ay, mga pagkain pa nagulat. Ito, pipino tsaka carrots. Sinisasama lang. Para makainom na ako ng wine. Yun, ang dami ko na. Tapos, ang saya talaga ng experience ko Tapos, kasi pag pinag-usapan natin, baka humindi ka pa, tsaka si Ellie, hindi na lang. Pero pag ginulat mo, yung parang nung araw lang, talaga okay. Kasi kung lasing, madali yun sober lahat Tapos, may production yung show, may production. Pag tinanong ko pa yung staff, magmi-meeting pa sila, day na, di ba? Nakakatawa, di ba? Pagkatapos umalis na kayo, bigla naisip ko, anong bilang ba? Kasi hindi pinapagyan nung una, nagigitara na si, sabi ni Buddy, kailan siya papasok? Sabi ko, pag pumasok siya, yun yung one. So tira lang, umiikot lang yung tuloy-tuloy si Buddy, tuloy-tuloy. Sabi lang ako nung bago, sana wag ako magkamali, wag ako matumba, o ano man. Sana wag akong masuka ako sa stage ka ba. Kinento ko kay Ethan, sabi ko pinapadyam nila ako. Sana nandun yung mga bata. Sabi ni Ethan talaga, baka mahimatay ka baka magpanik ka. Sabi ko, pinipilit ko hindi. Pero sobrang saya. Tsaka nakakatuwa din tao kasi di nila alam. Nung soundcheck, tinatanong ka nila Ako din, hindi ko din alam nung soundcheck Naisip ko lang parang masaya to Kasi kahit nung soundcheck, nakita na ako nung mga nauna. Idol na pictures. Sabi ko kaya, sapakin ko yung mga yun Nagpunta ako rito para maglitrato, di ba? Tapos biglang, kasi ang dami nagtanong, nakasabi ko sa aeroplano na, ano nga yung mga ilusing ka? Sabi ko, nanonood ako, tutugtog. Sabi ko, hindi, maglilitrato lang ako. Sinungaling ka surprise. Nakakatawa. Gets ko yung fasting So, ever since ba dati na, back in the beginning, before na itong everything happened, parang, outgoing ka ba na tao? Kasi nabanggit mo medyo mabilis ka mapanik attack. Parang ironic na frontman ka. Tapos... Dati hindi. Ano talaga ako? Yun nga. Pakawala talaga ako kahit saan Kaya kami
Kaya napatira ng QC, taga Valenzuela ako eh. Tapos, nung nagsimula yung banda, paalam ako sa nanay ko kung pwede akong tumira ng Quezon City. Ayaw, syempre. Tapos, ano ba naman, isipin nila banda, galasing ka lang, ganyan-ganyan. So, ginawa ko, mga 3 days ako hindi umuwi, 5 days hanggang tanggap na nila na... Strict pala parents, no? Sobrang religious ng magulang ko, nakakatawa. Magugulat ka talaga pag akala mo galing ako sa hayop. Hindi, galing ako sa parang gangster yung tatay ko. Hindi, daddy ko sobrang tahimik, nanay ko, masyadong religious. Ako talaga yung... Kaya nung lumabas yung panic attack ko ng pandemic eh. Tapos after that, tsaka nga, pinag-edad ka na din, hindi ka na mahilig lumabas. Parang naiingayan ka pag nasa bar. Ingay dito, di tayo makapag-usap. Tsaka sa traffic din. Tapos yun nga, nung nagka-panic attack ako, mas lalo talagang, hindi, sa bahay na lang ako, naglalaro na lang akong PS5. Minsan lumalabas pag, nung matapos yung pandemic, pinipilit ko talaga minsan na may tugtog yung mga kaibigan. Pero minsan hindi ko na alam paano papunta ron na, lalo pag di ako tutugtog na, nanood akong tugtog nila Jomal and Tricia sa sagi ko, saan ba ako pepesto? Ano dito? Game dito. Pero once naman makasettle na, ayos na. Pero, naglaylo talaga yung pagka-wild ko nung... Ano yung kabataan mo sa Valenzuela? Valenzuela, pero... Anong gimmick? Paano ka napasok sa music? Nakakatawa. Yung pamilya ko, sobrang mahilig talaga kami sa music. Pero, sa pamilya namin, ako pinakasupot kumanta. Daddy ko magaling kumanta, mami ko magaling kumanta. Kuya ko may banda rin dati. Ako talaga yung naalala ko kasi pinagbabakasyon kami lagi ng daddy ko at mami ko sa mga pinsa kong babae sa Bulacan. Tapos yun, mga singer yun. Parang pinapatrain kami. Pagbalik namin, para may recital, kakanta kami sa pagbalik namin sa the next school year, kanta kami sa school. Si Kuya, ang ganda na kinanta, Take Me Out of the Dark. Wow! Ako, Name Game. Come on, everybody! Sino kumanta nung name game? Laura Branigan. Tama! Hindi ko maalala eh. Name Game! Pero nakakatawa sa na-realize nila pagtanda ko, babaeng kumanta nun Diba? Paano yan? Come on, everybody. Let's play a game. Tony, Poponi. Banana, Poponi. Pipa, Poponi. Apati, pareho yan. Ang galing yun. Mismo. Kaya tapos after nung nakakanta lang ako, parang every okasyon pinapakanta ako, na-realize, nakakahiya yun. On brand naman yun Pero, ayun, kaya wala talaga, parang gano'n. Tapos nung high school ako, so sanay ka na sa stage? medyo, Kasi kung lahat ng pinsan mo, di ba, hindi... Third year ako, nag-dancer naman ako, high school. Anong klaseng dance, mga street boys o saan galing? Medyo halo kasi nga actually parang street boys, parang gano'n. Yun yung gano'n, eksena nung araw no? Parang gano'n, mga maneuvers, mga street boys, gano'n. Tapos, third year yon, fourth year, nung nag-trip na kami ng mga kaibigan ko, naalala ko, kino-cover namin yung Shackle. Tapos, yung isang kaklase namin, sabi namin, original namin. Tapos, galing Pex man yata. Galing nyo ba? Galing nyo. Ano namin yung original namin. Pero wala din, trip-trip lang hanggang college. Nung college, mahilig na ako sa banda, nakikinig na ako. Pero actually, hindi talaga ako mahilig sa maingay. Napapagod yung tenga ko. Nagagalingan ako, pero hindi ko kaya makinig ng matagal ng maingay. Anong sounds mo nun? Ano talaga lang, una, Bon Jovi, Guns, tapos tapos pa ni OPM talaga, actually, Yano, Coyote, Parokya, tapos naging kaibigan ko pa yung, nagro-roadie pa ako nun sa kaibigan, parang kuya-kuya ko sa Copper Pop Thrill, yung Agnus Dei dati, nagro-roadie pa ako sa kanila tapos hanggang yan, Parokya, tapos, Metallica, naingayan na ako noon Kumaga, okay, pero parang napapagod ako pakinggan na matagal. So, maroon talaga sumagaan lang ako. Kaya, kaya nakakagulat kung paano. Nung college, may binuuding kami na mga tropa sa Fine Arts. Pangalan namin, Huda sa Dance Floor. Tapos cover lang kami ng Come Together, Offspring, nakakatawa. Tsaka, nakakatawa kasi nung practice,
basta pagtugtog na wala na akong boses, hindi ko pa alam kung paano talaga totoong kumante. Si Paolo Moonstar, naalala ko din, meron silang project, short films. Kabatch mo ba yan, si Napao? Hoy. Hello. Hey, man! Hi! Hi! Pakita naman kayo! Hi. On cam, may mga bisita, oh. That's right! Galing kayong ano, no? Saan kayo galing? Binyards. Diesel. Kaya pala naka-white. Diba? Close neck pa. Thank you for dropping by. Si Borza, yung ETA naging 255 eh. Galing pang Baguio kasi yun eh. Actually, nagpa-move kasi ako dahil nga may binyag kasi. Sabi ni Boards kasi 2 p.m. Sabi ko, baka pwedeng 3. Kasi sabi na, sige, 3. Paano mo sila na-meet? Ayun. Wow. Sa workshop sa UP Fine Arts, ang una ko naging kaibigan talaga si Mara Bernaldo, yung asawa, Ex ni Pao. ex ni Pao. Tapos, nung nakapasok na sila sa UP, actually, hindi ako nakapasok sa UP. So, mga kaklase yan. Si Borge una ko nakilala, bago pa sila, si Borge, kaya ako naging madaming kaibigan sa Fine Arts kasi si Borge, kung matindi malate yan, 2 days. Kung may usapan kayo, wala pang cellphone noon. 2 days. So, nakatambay si Puto, gano'n ko nakilala. Okay, alam na natin. Hindi na siya ganyan ngayon. Pero dati gano'n, si Puto talaga, hinihintay mo. Si Borge. Sa ako din, sa pahala, mas doon kami nagkakilala ni Puto. Si Jomal, nakakatawa, iniiwasan ko yung dati. Kasi yung grupo nila, mga hardcore sila. Si Jomal, dami hikaw, nakadilaw na sando, nakamaroon na tokong shorts, sa ingay. Ang ingay talaga. Tapos mga kasama niya, malalaki. Sa ako naman, pormahan ko nung naka-bell bottom. Okay na retro dati. Tapos pag nakita ko nakatambay sila dun sa hallway sa Fine Arts, masikip yun. Saan yung Fine Arts nun sa na? Dito na? Dito na. Yung, tawag dyan, vet. Sa may vet med. Pag nakatambay sila, parang mga hip-hop, shit. Ayoko dumaan sa gitna nilang, ingis. Iikot pa ako niyan kasi iniiwasan ko dahil angas itong batang to. Tapos yung best, may racket si Boards na caricature. May racket tong caricature, gusto mo sumama? Sige, kailangan ko pero di. Nung ko siya nakilala, nakilala namin, love at first sight. Nagda-drawing kayo? Oo, Fine Arts kasi kami. Sino mga dinadrawing niyo? Hindi, parang racket yun ng teacher na kumuha, bawa, isang kumpanya na pinagawang, lahat may litrato na 2x2 ng mga empleyado. So, kanya-kanya kaming kuha, kanya-kanya yung caricature. Napasa namin. Doon kami nagkakilala ng Joma. Tapos after nun, kung wala ako, dagyang si Jay na, kinanap ko kay Boards, may banda sila ng Tube. Tapos isa ako sa number 1 fan din nila. Lagi ako nag-aabang sa NU, pag papatutugin, yung Indaro, tapos pag-countdown, tapos pag may gig sila, kahit sa UP, dito sa AMA, dito sa Marcos Highway. Sama din ako kasi nga sobrang fan ako. Pero jumajam na kayo? Hindi pa, wala pa. Pero may yung kwento ni Mike Dizon. Si Mike Dizon, A&R sa isang record company. Isa-sign niya na yung Tube. Tapos napanood niya yung Kasi. Doon nag-abot yung banda namin kasi nga nagtitrip kami ni may banda sila yung tumugtog sila sa UP Fine Arts, nagbuo sila. Yung existing member namin, sila 4, si Puto, si Led, si Jomal, si Boards. Tapos iba yung vocalista. Na-meet ko yan sa bike shop. Si yung dati yung singer. Arvin, Isa pa. Arvin Viola. si Hector rin sinasabi mo. Si Hector kasabay ko yun. Dalawa kami vocalista dati. Ganun nga tumugtog sila sa Fine Arts. Pangalan nila Green Leafy Vegetables. After, nanood lang kami ni Hector. Tapos niloloko namin after ng gig nila. Kami na lang kunin yung vocalista. Nakakatawa kami. Kami na lang kunin. So si Hector nakakatawa din yun? Oo. Tapos nakakatawa si Jay. Salamat sa suporta. Hindi ganun nga. Tapos, nung may next na show na, sabi na, subukan kami dalawa na Hector. Pag pinakanta ako, marunong. Pag pinakita si Hector, marunong. Pero pag sabay kami, naghahantaan kami sintonado. Hindi kami sanay kumanta ng may kasabay. Pero nakakatawa kami. Nakakatawa talaga kami. Kasi, swak yung humor namin ni Hector. Suntukan kami stage, wrestling, mga binatang siraulo eh. Tapos covers, may dance step pa kami, mag-aaral kami ng dance step. Si Chito,
ang unang gig namin sa Ora Cafe, dyan sa Kamuning. Ngayon, tindahan na ng longganisa eh. Pero, malit na bar, parang... Kinakan. Tapos, si Chito, nanood kasi tropa namin si Chito. Tawa siya ng tawa sa amin. Tawa din kami. Sa ng tao, tumutugtog kami. Tapos malaman namin pala, pag tumutugtog kami, hindi naririnig yung boses namin. Natawa lang sila sa ginagawa namin, sa spill namin. Kasi yung mic nakakonekta lang sa karaoke. Pero tawa yung mga tao. Kasi manonood, mga taga-finers lang din. So mga tropa nila, alam nilang si Raulo ko, si Raulo si Hector. Ganon yung namin ni Hector. Namin paroke. Bumili pa kami ni Hector ng Girl Scout uniform. Naka-Girl Scout uniform kami, dalawa. Kulay kami ng book. Wala kaming pera. Agwa-oksinada lang yung mga kulay namin ng book. Para talaga kami mga, batang irigasyon eh. Tapos talaga, wild. Irigasyon. Mga bata dyan sa, tumatulong sa mga tulay-tulay. Gets. Ang dami naming kwento na ito. Pero nakakatawa, papagalitan kami pagkatapos kasi medyo sintonado kami. Pero kami dalawa, pag-uwi, doon ako, yung best ako natutulog kala Hector eh. Kami dalawa yung nagbibigay ng moral support pag-uwi namin. Galing mo kanina. Sabi niya sa akin, number one. Nag-alakad na kami niya, common kasi uwi kami sa Permi niya. Tapos, Hindi ba, green leafy pa to? Hindi, una pa nga namin, boy band eh. Yung unang gig namin sa Ora Cafe, wala kami maisip boy band. Tapos, yung sumunod na, na kami Gasi Cornflakes. So, nakakatawa, may tugtog kaming, ang dami rin namin may tugtog kami sa Vinsons. Sa harap lang. Kasi pagkatapos namin tumutog, sobrang saya, pero makikita nila kami dalawa ni Hector nasa gilid. Nagtatanggal kami ng buhangin sa bibig. Kasi nag-wrestling kami, may buhangin. Di ba, pag bata, sarap pag-wrestling dito, di ka masasaktan, babadis lang. Pagkatapos, nagtatanggal kami ng buhangin sa bibig. Grabe din yung mga, mga adventure namin nila Hector. Tsaka, actually sabi nga, lahat kami pinahinto ng magulang namin nung simula eh. Pinahinto magbanda o mag-school? Magbanda. si Hector lang yung nakinig. Kaming lima hindi. Tuloy. Pero, buti na lang, may nangyari kung nagkataon. So, uminto si Hector? Si Hector uminto. Okay. Pero, bago mag-recording to? bago mag-recording. Tapos, pero si Puto tsaka si Jomal tumuloy yan. Si Puto, graduate yan. May diploma. Si Jomal din. Kaming tatlo nila board sa kanila. Si Led. Kami? Punks. Ako din naman eh. Buti na nga alam may nangyari. And then, kailan yung parang nag-usap-usap na kayo na okay, medyo mas seryoso or parang papunta na kayo dun sa debut album nyo? Nakakatawa kasi yun nga, yung kwento kanina na yung Tube tsaka Kazi. Kasi nga, si Jomal tsaka si Board sa Tube eh. Tapos kami, yung sa Kazi. Pero magkakaibigan kami. Tapos hanggang, dati may time na umiikot kami sa UP, pero magkasama Tube tsaka meron pa yung Chocolate Beef, yung band dati ni Bon, sila Ian. Tapos, sino kasama ni Bon doon? Si Ian, si Levi, si Billy. Okay. Billy Gaga? Billy Gaga. Tapos si Levi. Tapos hanggang dumating nga yung may gig, tropa din namin si 8 ng Quezon. May gig kami sa hindi ko alam kung paano kami nakasama sa SummerSlam. Nakakatawa yun, papuntang SummerSlam, medyo magkakaaway na kami. Si Bolts parang ayaw na. Tapos papunta kami, dala namin yung backstep ni Poto. Pag may pakarga kami sa Kalayaan, mali yung gas na nakakarga. Mahal sa araw na to, ganyan. Tapos parang nag-uusap na parang last na gig na. Pagdating namin sa SummerSlam, tamang tao pare. Sa saya ng tugtog, nanood yung mga tiga Warner. Tapos ang parang balita nila, may ingay na yata nun na mayroong hinahawakan si Chitong banda na makulit daw. So sa UP no, medyo kilala na kami kasi nga nakakatawa kasi yung mga una namin wala. Magandang gabi po, kami po ang Kantutan, ganun kami. Next version namin, Title Tite. Nakawala yung tao. Second namin, Title Tite. Tapos minsan naglalakad kami, kasi lalakad lang kami galing THC Village, puntang finals eh. Kilala na kami ng mga nando sa mga gilid. Tite! So medyo maingay na kami nung sa UP. Tapos yun nga, nung na-sign up kami. Tapos pati si Jomal tsaka si Boards, mas nag-i-enjoy na kasi medyo meron ng tension din sa tube eh. Tapos sa amin, masaya lang eh.
So, hanggang kami pa nga yung na-sign. Tapos nagtampo na din yung kakabanda nila. Pero naayos naman na nila yun. Tapos, si Chito nag-gitara pa sa amin Kasi nakita niya, naiingit siya sa amin na lintik tong mga to, walang pressure. Tugtog lang sila, walang iniisip kung Nag-aabot ba kayo sa fine arts si Chito? Nag-aabot din. Nakakatuwa lang. Nakakatuwa si Chito. Bilip siyang gitara para makagitara sa amin. Una, pag gitara niya, nagkakagulo talaga yung tao, si Chito! Si Chito! So, hindi rin siya masyadong makatugtog ng maayos kasi bumili siya ngayon ng bonnet ng pambagnanakaw. Tapos nakahubad siya. Chito! Lumilingo naman. Wala din. Una, para sila yung nag-manage sa amin ni 8 So, gano'n. Hanggang na-sign kami, sila yung mga producers namin ng mga first 2 albums namin. Si Chard, kailan pumasok ng Backbeat? Nung una pa lang, gusto namin mag-backbeat kasi nakita namin kung paano mag-alaga Pero, si Richard kasi, hindi porket kaibigan ka, kukunin ka. May kailangan patunayan sa kanya. So, that time, si Kerwin naman yung humawak sa amin. Kumbaga si Kerwin nasa backbeat Kumbaga, Si diba? Kerwin ba, road manager ng parokya? Roadie siya dati ng parokya. Yun ang kwento namin dati. Si Kerwin is sa pinakamagaling na roadie sa eksena noon. Sabi nga namin, hinahagas niya lang yung jack, mapasok sa amp Ganun siya kagaling. Kasi habang tumutugtog parokya, pinapalitan niya ng string habang tumutugtog. Tapos, magdadasal lang pagtingin nyo. Sinapalitan ka lang ng string o nakatono na yung mga gitara habang nagdadasal na nakakabit yung gitara. So, siya, saya namin nung sabi niya, hinahawakan niya kami. So, alam namin na pag tumugtog kami, may broading magaling. Tapos, tapos sabi niya, hanggang di pa kayo kinukuha ni Richard. Tapos ang galing kasi nakita din nga ni Richard na dati, mag-confront na kami sa parokya sa Merix, sa bistro. Hanggang nakakuha na rin kami ng slot sa Merix. Pero yung mga dati, yung mga Sunday Grabe, yung mga... meron kaming squatter nights. Squatter day namin tawag. Monday, nakakatawa talaga yung binigay sa amin slot. Monday, talagang walang... Kami lang mga banda nanonood doon. Pero, naging tropa kami ng Concrete Sam, ng Typecast. Magkakasabay kami niyan. Soap Dish. Hanggang nakita din nila, hanggang nagkaroon na ng tao, hanggang napupuno na namin yung Monday na may tao sa mga bar. Tapos that time na kinuha na kami ni Richard. Tapos kami naman parang ayaw na naman namin, parang gusto namin si Kerwin kasi talagang inalagaan kami ni Kerwin. Pero that time si Kerwin, kailangan may tutukan sa family. So, binigay kami kay Richard. Which is okay talaga din tsaka sarap mapasama doon sa rosters ni Richard kasi KSO. Parokya, Moonstar, doon yung galing ang Teeth, The Youth. Wow. Diba? Kaya, saya din na, tsaka yung alaga talaga alaga talaga. Yung naalala, kanina, kahapon na pinaparod ko yung, kayo nila Mike sa offstage. Yung sabi nga niya na si Richard, sa kanya sa pagkain, kasi tama, ganun si Richard, pag bawat lugar alam niya, dyan sa San Juan, merong masarap dyan. Bawat dyan sa Bacolod, merong masarap dyan. Nakuha din namin yun. Kami nila boards, pag nag-research talaga kung ano yung masarap kainan. Kaya kami napunta sa Backbeat. Pero si Chito kasi talaga tumulong sa amin, tsaka si Ite. Silang dalawa yung swerte namin Yung mga kuya namin, nung pagpasok namin, wala makabangga din sa amin kasi tropa namin Quezon, tsaka parokya. Fine arts ba si Ite? Hindi. Yung ex niya, kaibigan namin, okay. Fine arts. Tapos, di pinakilala sa amin. Tapos hanggang ang trip namin noon war games, pellet gun. Pero wala kami mga pera. Pupunta lang kami Claret, bibili kami ng mga teka na shotgun na Tapos sa finance, mabait ng mga tao. Kusapin namin yung guard. Gabi, hanggang madaling araw, overnight, nag-war games kami doon. Nakakatawa si Chito, taas na bubog, nalaglag, dag. Chito, okay ka lang. Huwag ba, may sugat na dito. So the next day, may parang asap sila. Kita mo, tumutulo pa yung dugo. Tawa kami napahinto lang kami mag-war games doon kasi isang kaibigan namin, si Derek Ace, hindi ko alam kung trip no, kasi bawing bombila, barilin niya. Pag di tinamaan, nalapit siya one step. Papalapit. Hanggang pack na basag. Ganyan, pinagbawalan na kami maglaro sa... Destruction of property. Doon namin naging tropa yung Quezon noon. Tapos, kasi nga, una si 8 lang, hanggang bilihan na rin ng baril yung sila B-Boy, sila Enzo, sila Artie. Hanggang lahat kami nag-war games na kami. Pati yung time na Counter-Strike,
Yun yung mga trip namin nung nasa college. Anong reaction niya dun sa reception ng mga tao sa yung mga tsinelas, ganun? Parang na-expect niyo ba? Or ano yung... Kasi kahit ako nun, parang ang galing nito, sobrang wild. Tapos, pero yung topic niya nakakatawa. Nawala lang yung tsinelas niya. Ano talaga kasi, mapapasok talaga din namin yung tugtugan na yun. Kasi ganun yung tugtugan nila ng tube. So, tapos that time nga, yun yung usong nun na genre nun. Kasi yun yung kaputukan nila ng slap, ng keso. Tapos, naisip lang namin, nakakatawa yun, kung tungkol sa nawawala yung chinelas. Tapos lagi mo naman talagang sinasabi yun diba? Saan chinelas ko? Isipin mo nga, galit na galit siya kasi nawawala yung chinelas niya. Tapos, ginawa naman nila ng instrumento nila, Board sa ni Joval. So, yun, doon namin sinulat. Kaya nanganak pa yun yung turon. Yung tungkol sa to, yung pagsasaba. Oo, pag pinakinggan mo, maingay, pero yun mismo instruction ng pagluto ng turon. Haluin dahan-dahan, haluin dahan-dahan hanggang ito yung maging medyo brown. Ano ang songwriting process ng Kazi? At paano nag-evolve from the start to ngayon na yung modern, not modern, yung mas madami kayo ngayon Mas madami kayo ngayon. Pero actually, parang from the start naman, parang ganun. Siguro mas pulido na lang. Dati kasi, usually talaga, si Boards tsaka si Jomal gagawa ng instrumento, ng arrangement. Ako si Puto tsaka si Led, lagi lang kaming, pag minaisip na okay na. Ilagay mo lang sa notes mo, dati notebook pa, pero ngayon, tapos, pag magsusulat kaming kanta, upo kami, bawa may nabuo sila na, ito, instrumento. Tapos, anong topic natin? Bawa ito yung topics. Compare notes kami, kung, ito, pwede itong pagdutungin. Pwede ito. Tapos, pag medyo buo na, jajamin namin, kung may kailangan baguhin sa lyrics, o may kailangan baguhin sa instrumento, tapos para ma-tweak. Tapos, minsan nga, tapos na yung kanta, pero, nagbabago pa rin once sa tugtugin mo Kasi akala mo minsan okay na. Saan nag-jam? Sa bahay o sa studio o sa recording studio? Rehearsal? Usually, bahay muna Bahay muna Kumbaga, kung sa Jomal. Pero ngayon, kasi kumbaga, talaga namin, minsan akit kami ng Baguio, magsusulat lang kami, akit lang kami ng bahay. Kasi nga, ano yung full band setup? O hindi, acoustic lang muna. So mag-work sa acoustic lahat ng nung kanta. Tapos pag medyo buo na, mag-studio kami. Mag-studio kami para subukan namin kung okay. Nakakatawa kasi yung mga sa unang album namin, si Puto, pag nag-iisip ng tono, ganito lang yan, Kaiser! Falsetto gumawa na kanta. Tapos puta nung pagkakantahin ko na, taas nito ba? Kasi hindi lang, Kaiser, isipin na nariyan ka. Hindi mo naman pwedeng kantahin nila, Kaiser! Kaiser! Para puputok yung mga ulo ko. Kaya nga, saya namin ni Joma, nung nag-half step Nakakatawa talaga Pag meron nga, nag-half step na kami nung kakantay. Isang beses sa bahay lang ako, may video kinanta ko yung huling sayo, hirap na hirap ako abutin kasi standard pa yun ng Pero ganoon kami magsulat. Tsaka ngayon nga, yun din ang namin, hindi pwedeng okay na. Pag di kami masaya, sige, pag natin nilabas, okay lang yan na Kasi nga, alam na naman tao, hindi kami talaga mabilis gumawa ng album kasi dati ang banda every year may album kami, parang every 3 years, every 4 years kami maglabas ng album pero okay lang naman sa amin kasi nga hindi lang sabi sa amin nila Chito once na ilabas mo, hindi mo na mababawi yan. Tsaka ang pangit ng pag piniplay yung kanta mo, ini-skip mo, ayaw mo marinig. Maganda yung pag piniplay yung kanta mo, okay lang sa'yo pakinggan kasi ginawa mo yan How about yung topic ng may song, may melody na or may musical part, meron ka bang restriction sa anong pag-uusapan or sa kinukuha yung wala naman kaming ganun. Pero yung example yung Narda, iba yung lyrics niya dati, tungkol siya sa magkakaibigan Tapos tinutugtog na namin ng isang mga bars, mga baduyan kami. Pero ibang tropa naman namin, ibang banda, bakit yung binago? Tapos, yung Narda, akala ng iba, ginawa namin yan para sa TV show. Hindi. Actually, naisip lang namin na, what if nga, may taong nakakaalam ng sekreto may isang tao dun sa storya na alam niya yung secret ni Narda. Kaya lang, Si Ding.
Hindi, ano nga siya eh. Kumbaga, kilala niya si Ding. Oh, kilala Parang, si kaya Ding. sabi nga niya, swerte nga ni Ding. Nakikita niya yung nakikita perspective. Oo, ibang gusto niya yung babae, perspective. kaya lang alam niya, hindi siya papansinin kasi kailangan magligtas ng ano. So yun ang naisip namin nung sa love story niya, parang yun yung nakita namin, ano nga kaya kung may nakakaalam, tapos may gusto siya. Siya yung gumawa ng love song kay Narda. Pero yung unang lyrics na actor, ayos lang yan, kesa sa bad trip ka, harapin mo ang problema. Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Parang gano'n eh. Pati yung Chicks Ulog, iba din yung lyrics dati, ano yun, tungkol sa katulong na maganda. Pangalan, Corazon. Corazon, ang bango ng iyong sabon. Ay, laman ng Okay, yun na. laman ng wallet ko, ang larawan mo. Sigaw ng puso ko, ang pangalan mo. Corazon, ang bango ng iyong sabon. Gago. Ano ba iniisip niya? Sakto nga yung lumapit yung level up para gumawa para sa Ragnarok. Hindi naman kami naglalaro nun eh. Kapatid nila naglalaro. So nagtanong lang kami ng mga ginagamit ng mga terms. Tsaka namin sinulat yung Parang Chicks masusuka Ulog. yung korason. Oo. Pwede nga. Actually, pwede na nga maglabas ng Alternate version. version, no? Multiverse. Multiverse. Basta gawa ng commercial doon. Yun na yung album title, Multiverse, yung mga ibang version Ng kanta. nung kanta. Kakantahan mo na lang Oo, naman parang eh. kamikaze Diba? multiverse. Kamikaze Pwede Multiverse. yan, pwede. Tapos wala kang tato sa cover. Oo, lahat. Oo. Wala kang tato. Ano naman, Naka-falsetto ka. nakakatawa yung mga, pag naisip ko nga yung, tagal na rin kasi nga namin, di naman namin din na-expect na aabot sa ganito kasi nga sabi namin, hindi naman kami nagbuo para sumikat, para kumita. Buo lang kami kasi gusto namin tumutog doon sa Fine Arts eh kasi ang daming banda sa Fine Arts, mga tropa mo lahat, may banda. Tapos ako nung pinapanood Maganda yung batch na yun, ha? Kayo, Parox, Agnus Dei, Copper Pop na. Copper Pop Nuclear Thrill. Hopia, Nuclear Hopia, Voices of Love. Ganda ng mga pangalan, no? Oo nga. ano mga palood. Since nabanggit mo nga na parang hindi naman kayo, wala kayong pangarap sobra na, or na sumikat, or parang hindi yun yung intention. Since yung Narda parang, yun, I think, nadala kayo dun sa talagang height of heights. Nakakatuwa kasi before that nga, yung first album, magulto, minanalo kami Enyo Rock Award, si Boards, dahil best nga drummer of the year kami, listener choice, best live act. Yung Enyo Rock na tumugtog kami, akala namin, ito na ang, talagang lahat kami, nagpamuho kami 5. Ito na ang turok ng tagumpay. Panalo kami, nalo kami MTV Awards, Enyo. The next year, wala kami makatugtog, walang pera. Walang pera. Tapos yung sinerecord na namin yung Maharot, yung second album, sabi namin, ito, after nito, kung walang mangyari, kailangan natin mag-day job kasi, Talaga. pero tutugtog pa rin kami. Pero, that time kami, kumbaga, tumaya kami lahat ng, Paano na ako si Yula? nag-iisip kasi kami nga ng, Crush ko yun Oo, Di ba, panahon natin kahit mami siya, oo tapos yung title ng album, Maharot, tapos, sinubukan lang namin kung hindi ko malak pa namin kinakontak. Tapos nag-game siya. Tapos ano daw siya? Actually, mahilig talaga naman siya sa banda. So, tapos nga, sabi namin, pag itong album hindi mag-work, magkatrabaho tayo kasi kaya sa magulang namin, uwi kami puyat, lasing, tapos hihingi pa rin sila ng mga baon. Ako that time, umalis na ako sa bahay nun. Tapos kahit pag uuwi ako sa bahay, tanong nanay ko, may pera ka ba? Kahit wala, sabihin ko meron, para lang hindi ako pauwiin. Pero dumating yung time, miniting nila ako, kala nila nag-asyabu ako, dahil upak na upak ako nung kasi wala akong makain eh. Wala akong makain eh. Sila, ikaw, basta nasa bahay ka, hindi ka pababayaan ng magulang. May ako, hindi. Nakatila kami ni Chito na isang bahay, tapos, nakakatawa kasi, niyaan na ako libre lagi ni Chito. Si 8 may pusa siya nun, si Pantera. Pagkain nun, tuna. Pag may tugtog sila out of town, Jay, kung pakain kay Pantera, diet siya. Hatiin ko siya ng tuna. Klati lang, taba-taba mo na. Ako tuna. Umabot ako sa ganun talaga. Yung bahay namin, yung Flying House, tambahin natin ng mga banda ng Quezon, ng Parokya, ng Kasi. Ang rule doon, pag may nalaglag kang pera, bawal mo na pulutin. Akin na yun. Kasi ako yung maghuhugas ng baso nila. Pag alis nila, di ba? Ang daming. So, ganun talaga. Pag may nahuhulog na barya, alam nila, bawal na pulutin yan. So, minsan, nakuha ko 8 pesos.
Ang gawin ko sa 8 pesos, bibili ko ang pancit canton, nasa 4 lang yung pancit canton, saka yosi, o pag konti pancit canton, lulutuin ko yung pancit canton, hatiin ko, kalahati nun lunch ko, kalahati nun dinner ko. Kasi nahiya na ako lagi magpalibre, lagi makikain kalapputo. So, pag after mo kumain ng pancit canton, titingin ka sa ashtray kung medyo may mahabang yosi, pwede pa to, may 2 pack pa to. Kasi, pero ayoko lang umuwi. Gusto kong panindigan sa nanay ko na tama yung ginawa ko. Kumbaga, kaya pag tinatanong may pera ka, meron. Gagawin niya, bibigyan lang niya ako ng ulam. Halimbawa, tulong ganisa, dali mo doon para pag nagutom ko, pwede mo. Okay. Pero wala talaga. Kaya, doon ko naramdaman ko talaga na kumikita na yung banda. Actually, mas naging luho ko yung papasok ka sa restaurant, hindi mo iisipin kung mahal yung restaurant. Kasi dati talaga naalala ko, nanonood kami sini, magmamakdo kami. Tapos titignan ko yung burger McDonald's yung pinakamura, 28 pesos that time. Sabi ko, pag kumain ako nito, wala akong pagkain bukas. So, hindi nila ako kakain. Okay, sige, tinapay lang bibilin ko para lang makasabay din ako sa kanila kumain. Tapos, ngayon nga, sabi ko, pag pasok ako sa yung nagko-compute ka pa no? Oo. Yung ganyan ko, nung may sweldo ka sa Club Dread, diba? Hahatian nyo. So yung, kunwari, lang yun, 200 pesos. So hati nyo, divided by 4. Kasi pang-iinom nyo yung kalahati. Magtitira ka ng 30 pesos pan-taxi hanggang UP. Kasi may girlfriend ka, ayaw mo na siya mag-jeep away. Yung taxi, minsan mabilis yung metro. Hanggang University of Pampano tayo, lalakad ka na. At least nasa UP ka na, di ba? Pero parang ganyan, nagko-compute ka pa no? Mismo. Ganda nun. Surreal talaga sa amin lahat na nangyari kasi in the first place wala talaga kaming pangarap sumikat o yumaman. Masaya lang kami na magkakasama kami. Actually dati nung time na nagsisimula kami, naghihiwalay lang kami para matulog. Pagising, tambay na ulit sa finals, balik na lahat sa FH. Ganun kami lagi dati. Gusto na namin magkakasama. Parang yung dynamic nyo ngayon, kasi magkakalayo kayo si Board sa Baguio, si Puto sa mas mataas pa. Sa Trinidad. Benguet. Sa Sigaw, Cavite, Silid. Sa Australia. Kayo yung pinakamalayong banda Diba? Ikaw lang, Kainta. Paano ang dynamic ngayon? Tuwing kailan kayo nagkikita? Nung kasi ngayon, kasi gusto namin tapusin yung album So, parang trabaho talaga din. Nung nagsimula kami magsulat, ang schedule namin, Monday to Wednesday, may songwriting kami. So, araw-araw. Luluwas kayo lahat o nakatira kayo sa... Hindi, lumuluwas kami Monday to Wednesday. Tapos saan yung studio? Tower of Iba-iba, Pasig. Ang hirap din nga ngayon kasi walang studio. Minsan kung saan lang may bakante. Pag hindi pwede yung studio, sa bahay nila Jomal, sa bahay nila Puto. Meron dyan sa Soapstar, may studio sila. Pwede nyo, parang kasing laki ng sala. Yun pala. So, kasi nga... nag-promote hindi ko studio yun Yun talaga din Pero yun nga, kasi sa tagal na rin namin, tsaka nang swerte din siguro namin, pareho kami kasi ng dedication 5 sa banda, na pagdating sa banda, all out kami. Kasi nga, ito yung pinambuhay namin sa pamilya namin. Ito yung nagtaguyod sa amin kung nasa kami, kung bakit kahit paano maginawa yung buhay namin dahil sa banda. So, hindi mo pwedeng tipirin yung oras mo sa banda o kaya talaga pag may kailangan kami sa banda. Kaya kami lahat ngayon nagpapaka-healthy kasi may edad na kami. Pero lahat kami ngayon nagpapaka-healthy 5 kasi gusto namin na pag tumugtog kami, hindi sabihin taon, tandaan na itong mga to. Gusto namin pag-experience pa rin pag napanood nila kami, mga tito nyo lalakas Kaya kami nagpapalakas. Kasi, di ba, abuso kami sa katawan dati. As in, abuso. Yung liver ko, bagong order na to In-order ko na to sa... Lazada. Order ako sa Shopee, medyo may... Una sa Temu Medyo Chinese yung liver ko. Yung live show nyo, sobrang grabe. Sinong nagdi-design nung set? May naka-design ba yan from the start or nag-i-evolve during the tour? Actually, nag-i-evolve. Actually, nagsimula kami talaga lang nung tutukan talaga yung show. Nung, di ba, nagpahinga kami ng 2 taon. Pagbalik namin, kasi pala, dahil sinabi mo na yan, ba't kayo nagpahinga? Kailangan tutukan yung siguro pagod din. Kasi nga, nung nagpahinga kami, 15 years kami na dire-diretso rin tumutugtog Tapos, that time, lahat may anak na.
Kasi nung una, di kami maintindihan ni Boards na pag may ensayo, ay, baka hindi ako pwede kasi may ano yung anak ko. Kasi, wala pa siya anak. Nung nagka-anak siya, naintindihan niya kami, kaya pala hindi kayo, kaya pala a-absent kayo. Kasi may something sa anak niyo. Naintindihan niya, ganun pala maging Iba yung priority. Tapos sakto lang din, that time, nalaman, nung nag-announce kami April, tapos after ilang linggo, namaos ako. Nagtataka kami, isang linggo na, di bumabalik, wala kaming tugtog, nagpapahinga ako. Nagpa-check ako, nagkaroon ako ng sa Lalamunan. So sabi namin, sakto talaga yung pahinga. Tapos nung bago kami magpahinga, ang one set namin, 8 songs eh. Tapos matagal yon, parang kasi daming daldal. Pero nung pagbalik namin, ang una namin ginawa kasi Tagpuan Tour eh. Yun yung, actually si Boards na nakaisip nung gayahin natin sa ibang bansa na gawa tayo ng tour every year. Yun na lang tugtog natin para kung may pumasok na okay yung offered, sige. Pero pag, yun din, kaya dati pag ino-offer na kami, binabarat kami, sabi na namin, ay sige po, hindi po kami, may sarili po kami yung tour. Parang ganun. Tapos yun nga, nung bumalik kami, ang one set namin, 15, 18 songs. Pero challenge din sa amin yung... Inoperahan ka ba? O nagpahinga lang? Naoperahan. Ano yung ano mo doon? Siyempre, may realization yun. Pag habang wala kang boses, nag-recover ka. Kailangan ipapacheck up every 6 months. Kasi sabi nga, sakit talaga yan ng mga singer, ng mga teacher, mga speaker. Ang daldal ko pa. Sobrang daldal ko. Pag paus ako, binibigyan nila ako dati nung mga simula kami, hindi naman kami solo-solo na kwarto eh. Sa hotel, di ba? Pag namamaos ako dati, sinosolo nila ako. Mag-solo na nga ako, nagkikwentuhan pa ako eh. Nagkikwentuhan ako sa sarili ko. Lalo na pa may kasama, hindi ko namin pigilan dito maldal. Sobrang daldal ko. Mag-isa nga, appear. Nagjo-joke ako sa sarili ko. Pero, ayun nga. Tsaka ano din, ang na-realize ko naman din ngayon, ano talaga, ang kailangan is tulog tsaka tubig. Tsaka kayo, may disiplina rin ako nung huling tour namin sa US. Kahit sarap pa po Marty, alam nila, sabi ko, kailangan ko matulog, may tugtog bukas eh. Lalo kung 2 araw pa yung sunod na tugtogan. Tulog at tubig, titi pa rin. Oo. Sorry, couldn't help it. So, mga dyan, ang sekreto natin ay TT. Tulog at tubig. Bastos na itong matandang to. Oo, mga to Nabanggit mo kanina na, yun nga, sila Chito, tinulungan ka. I think medyo, parang alam ng public, well-known yung relationship niyo ni Chito na close kayo, gano'n. Ngayon hindi na, yabang na nila eh. Saan sila? Sobrang sumikat lang eh. Akala naman nila, sobrang, sila, number 1. Sobrang. How would you say yung, parang paano yung relationship niyo is like, or yung brotherhood niyo? Parang kuya talaga eh. Tsaka pag ang parokya, tsaka kami kasi magkasama, parang isang malaking banda. Kaya yun, Sedi, nung nag-tour kami dati ng parokya ni Cassie. Nung unang mga linggo, siyempre, kabanda mo yung ka-roommate mo. Mga second week, palit-palit na kami ng roommate. Sino roommate mo? Si Gab nagturo sa akin maglitrato eh. Tapos, tsaka minsan, ako dati pupunta ako. Gusto ko sa smoker din kasi nag-yosi ako dati eh. So ganun, sobrang magkasundo yung banda namin. Tsaka yung si Chito tsaka si It yun, nung mga una, ako hindi ko na malayan, yumabang na pala ako. Kasi bata ka nun eh, tapos lagi ako lasing, tapos sumisikat kami nun sa UP. Nirekta nila ako, kahit yung mga kabanda ko na, oy, mayabang ka na. Okay, sorry. Ayos din talaga kasi nga, yun nga, pag kaibigan mo kasi talaga, sasabihin sa'yo kahit masakit, hindi laging, galing nyo galing nyo lagi, kahit sa likod may sinasabi. Nabanggit mo yung photography, paano ka naman napasok doon? Ang ganda ng mga picture mo sa Instagram. Curated. Curated. Maraming oras. Maraming oras. Hindi kasi nga, mahilig naman talaga ako dati maglitrato. Nahilig ako dati nung meron pa akong Exilim na camera namin na parang 1.2 megapixel lang yan, pero masaya na ako eh. Nakabili ko ng unang camera nung hindi pa kami sikat noon. Sabi ni Chito sa akin, wala si Vinci, gusto mong jumam sa amin sa Bacolod. First time ko makasakay ng aeroplano noon. Wala pa kami album noon. Pero kami gasin na kami noon. Yung kinita ko, manawa ng camera. Sa realize ko rin kasi nga, nakakaikot kami ng kung saan lugar eh. Hindi might as well may ebidensya kaya hindi yung kikwento mo lang sa apo mo. Nakapunta na ako sa Amerika. Yung Brooklyn Bridge, nilakad ko yan. Balik-balik ako dyan. Wala ka naman ebidensya. Pag nakita mo sa TV, andyan ako. Yan o. Umawak ako dyan eh. Di ba? Hilig lang ako maglitrato. Pati sa buong Pilipinas, usually dati nga, pag tatanungin ko yung driver ng van, Kuya, saan may okay na
tulay dito. So may okay na tubig dito na, yun, pagkadating hotel, tulog ako konti, bago mag-sunset, ikot ako, dilitrato ako. Nakaka-relax din. Oo, actually, therapy ko dati yun kasi, yun, wala ko, iba iniisip mo lang kung litrato. Ang dami nagtatanong dati, anong ginagawa mo sa litrato mo? Saan yan? Nasa akin lang. Kasi naglitrato ako para sa sarili ko, hindi ko naman, swerte na lang kayo kasi nga may social media, pero mas sa akin eh. Yun, pag may gusto ako litrato, piniprint ko, nasa bahay ko, siya pinaniregalo ko. Kaya, well, hanggang ngayon, lagi ako may dalang camera, kahit wala akong... Anong weapon of choice mo na ngayon? Naka-Fuji ako na yung X100V, tsaka yung XT5. Dati, yung XT5 kasi, well, okay lang naman yung bigat niya. Nung nakahawak lang ako ng X100V, mas convenient talaga kasya sa bag. Street photography, Dinadala ko na lang XT5. Pag gusto ko talagang mag-shoot na may shoot ako. Pero pag everyday, yan lang yung X100V. Kasi point and shoot lang siya na, discreet pa. Nag-ano din kayo ng Kazi. Pati si Ellie, nagmamotor. Oo. Ayan, si Boys na siguro yan. Si Words pa yan. Ay, Shinji. Ay, si Shinji. Pasok, Shinj. So, Pare, musta? Daming sticks. Nahilig kayo sa motor. oo. Recently din lang yung 5 pandemic ba yan o before the pandemic? Before pandemic. Before the pandemic. Oo. Nakaka-ride ba kayo as a band? Ayun ang plano. Kami ni Led. Kayo ni Led, Oo, no? meron kaming gig na Sambales, nag-ride kami dalawa. Saya din. Simula. Dati, akala ko hindi talaga ako makakapag-motor. Kasi unang-una, hindi ako marunong mag-manual. Pangalawa, ang liit ko pa. So, pero dati, di ba, naka-scooter ako, na naka-DU pa ako. May hilig naman ako mag-motor. Kaya lang di ako marunong mag-manual kahit sa kotse. Tapos, si Paolo Bernaldo, bumuha siya ng Rebel. Nakita ko, ganda. So, nung naupuan ko, medyo abot ko. Sabi ko, pwede to may chance So, yun, bumili ko nung Rebel. Yung first bike ko. Kasi nga, nag-aaral muna ako sa sementeryo kasi hindi ako... Sa sementeryo? Oo, kasi inisip, umarkila ako tricycle. Kasi parang hindi ako sa sempla. Manual yung tricycle. Oo, kailangan ko lang makuha yung konsepto ng shifting ng gears. So, nung kaya ko nung medyo alam ko na, markila ako ng single na motor. Tapos, yun, nung medyo okay na, tsaka ako kinuha yung Rebel. Tapos, saya. In love ako. Ang nagpasok sa akin sa grupo ng Cruiser Red, si Doc Yapi. Sabi niya, kagrupo ko si Ellie, kilala mo ba yun? Sabi ko, kilala ko naman, pero hindi kami ganun ka-close, kumbaga tayo magkakatrabaho, parang gano'n, di ba, magkikita tayo sa mga gig. Tapos nga, nung pinasok ako ni Doc, sabi, after 4 months, bumili na ako nung Harley. Tapos yun, iba din yung sa mga... Anong nadadala sa'yo ng motor? Yun, kasi... Angas! Hindi naman importante ngayon eh. Hindi maangas yan. Hindi. Sa akin kasi yun nga pahinga mo ng utak mo yun kasi hindi ka pwede mag-isip ng problema pag nagmamotor ka eh. Kasi kailangan Wala ba kayong comms? nakafocus. Wala kang kausap? Wala, hindi kami nag-comms Actually, nag-long ride kami pero wala naman nagkaiwanan. Tapos, yun eh. Sa akin okay talaga eh. Yun, minsan ginagawa ko dati pag bad trip ako, may iniisip lang ako. Sa Cavite ako nakatira lalabas ako, ang lapit ko sa Cavitex eh. Tapos babad-batin yung Cavite, hataw ko yan. So pagdating sa bote, ikot na ako, pabalik, sunset, steady na lang yung mo. Pag uwi mo, nakasmile ka na kasi yun, nalabas mo. Tsaka iba yun, alam mo yun, di ba? Iba yung power ng pag pinigawa mo yung motor, ramdam mo yung power nung, kaya nga Engine. Iron Horse tawag nila. Kasi, Iron Horse. parang baril, di ba? Pag yung kapirasong baka na to, alam mo yung power, pero yung motor din, ganun. Tas, talagang intense kasi nakayakap ka dun sa motor, hindi ka naman nakaupo na parang kotse. Hawak mo yun, bawat piga mo, ramdam mo yung hatak, yung hangin. Diba? Tapos, sa akin talaga yun. At medyo dangerous. Oo, diba? May danger. Talagang kahit maingat ka, diba? Isang batong maliit, o isang buhangin, o tanga. May isang tanga. Lahat ng senses mo. Kailangan talaga. Kaya ako never Activated. akong umiinom ng alak pag magmomotor. Beer lang. Hindi, joke. Don't drink and Hindi talaga. drive. Kakamon pa yun. Yung iba nagugulat ako eh, na, umiinom ka sa motor. One time ka lang dyan. Tama. Split second, Sabi, pag eh. oras mo, paano kung di mo oras, nabali lang yung paa mo? Di ba hassle? Di ba? I mean,
kung ano yung kaya mong kontrolin na, well, ako lang naman. Minsan nagagawa ko nasa party, parang minom ako ng isang boteng beer. Tapos ano pa, 1 hour to 2 hours pa ako bago umalis. Pero kung malapit, hindi na ako iinom. Kumbaga, pag malapit na, pag sinabi ko alis ako ng 10, iinom ako hanggang 8 siguro, 8:30. Tapos after 8:30, hindi na ako, nagtutubig na ako niya para, tsaka konti lang iinumin mo. Hindi ko talaga isusugan. Una, mahal-mahal ng motor. Tapos mapili ka. Ang sakit eh. How about yung mga, like 55 Tinta, involved ka doon? Kamusta naman yung mga activities mo outside of music? Yung 55 Tinta ano yun eh, kasi parang baby ni Puto yan nung nagsisimula kami. Tapos binuo yan, hindi naman para magnegosyo. Gusto lang namin ng tambayan. Nasa Teachers Village. Tapos yung nga, pag may tugtog, doon kami sinusundo. After ng tugtog, doon kami nahatid. Pag walang tugtog, doon kami nakatambay. So, meron kaming isang batang nakilala sa Boracay na mahusay naman yung bata, may potential. At that time, kumikita na kami. Sige, buo tayo ng negosyo. Tapos doon na nagsimula yun. Tapos, ang galing kasi di namin akalain na ang dami ng branches. Oo, ang tagal na nun eh. Nakakatawa siya simula, di kami kumikita. Pero okay lang kasi kumikita yung artist, bayad yung mga bills, nakakatulong kami sa mga batang artist, may tambayan kami, basta di kami naglalabas. Tapos nung may pumasok yung isang babae naming partner before, ba't di kayo kumikita yung... Sika ba yan? Hindi, before siya si Marcy eh. Yun pala, ninanakawan kami nung isang tao namin. Tropa pa namin. So, sabi niya, ang lakas-lakas kumita ng shop eh. Inayos niya yung papers, tapos natanggal yun. Tapos yun, kumita na kami. Hanggang nagulat ka kami, hanggang nagkaroon ng ibang pati branch. anak ko, may tattoo din sa Tinta. Syempre, may... Tsaka, Si Tita ka. Oo, ang saya din kasi, halimbawa, nagpunta kami nag-US tour kami, nag-Canada tour kami, pinapromote namin. Tapos ang galing ng ibang mga balikbayan, parang hindi kumpleto yung uwi nila ng Pinas. Pag di sila dumaan doon, pag di sila magpatato, kasi nga naman, mahal ang tattoo doon. Kumpara dito. Tsaka alam nila quality o kaila ano yan. May tattoo na anak mo. Si Kidlat meron. Meron. 18 na eh. Nagpalagay. Pero 17 namin siya na tinanong nga ako dati nung biyenan ko, anong gagawin mo pag umuwi si Kidlat, may tattoo, magagalit ka ba? Sabi ko, oo, pagpangit yung design. Kasi una-una, hindi ko mapipigilan, may tattoo ako. Nanay niya may tattoo, lahat ng ninong niya may tattoo. May tattoo shop tayo, tapos magpapatattoo ka sa iba, pagbalik, di ba, ang pangit. So sabi ko talaga, hindi ko mapipigilan. Pero sabi nga namin nung ex-wife ko, sabi ko, 18 dapat, pero nung 17, nag-ano siya na okay lang, basta usap kami, sige, payagan natin, na maliit lang, basta So, nagpalagay siya ng parang I love Satan. Hindi. Kidlat. Nagpalagay siya ng Kidlat dito na may scaling. Kidlat naman yung name niya. So, di ba? Ako 18 din. Sabi ko, anak 18. Para wala nang sisihan. Hindi mo na ako sisihin. Ba't di mo ako pinigilan? Di ba? Masaya naman siya sa tattoo niya. Ano ang future plans? 2025, Kazi. What can people expect? Album talaga. Wow. Malapit na matapos eh. Involved ba sina Mickey sa songwriting kami lang talaga. Tsaka may mga part lang na pinajam namin sila na pero more on kaming 5 pa din talaga yung core group sa yun eh. Tsaka tour gusto namin gumawa ulit ng tour para dun sa album. Kami tsaka saya din nga nung ginawa kasi una tagpuan tour, tapos kami Quezon Hounds kami na tour, tapos yung Kasi Fest sa US. Sarap din na naka-plot na yung mangyayari sa buong taon nyo. Kumbaga, mas makakapag-schedule kayo ng alis kami ng mga bata, punta kami ng ganito kasi kaya sa La Union sama kayo sa tugtog sa La Union. So nakakamiss din mag-tour. Tapos kung may mga pumapasok, pwede naman din. Tour kayo motor. Oo, si Boards bumili na rin pero sobrang busy niya. Nasa akin nga yung motor niya May pa sa bahay Si Led ba iniwan niya yung motor niya nasa Australia? Iniwan niya dito. Parang yung masarap mag-ride, Oo. Yung ride nila ni Mesh mo. Pero malamig, no? Well, kabado ako sa ganun yung iba, di ba, right hand sila, di ba? Ay, kabila sila. Oo, medyo Makakalimutan mo lang konti. Si Shidi sa Japan, kabila din eh.
Kabila din sa Japan, di ba? pero Nag-tour, si Pero, Mike, oo. nag-ano si Mike eh. Tsaka kung may susundan ka naman, okay Opo, na. may Pero susundan. ako talaga kasi nung nasa US kami, may motor na, subukan mo sa loob ko. Baka matumba ako, may tour pa kami. So, tsaka pag hindi ko motor, kinakabahan ako, tsaka nahihiya ako kasi baka matumba ko nga. Alam kong hassle yun eh. Na, ano, eh. Pero sarap mag-motor. Si Boards nga, naintindihan daw nyo kami nila. Kasi dati nung una ako, tinatawanan nila ako. Kasi galing ako Cavite, pagdating ko doon. Hindi proud nga ako sa iyo. Pagdating ko, pause ako. Sabi nga namin, hindi nila naiintindihan kasi di sila gumamotor yun. Nagigir ka, pause ka ba nagigir? Oo, hassle, mainit dito sa Pilipinas eh. Di ka pa umalas, pause. Pero mas umandar na, yun, sarap na ng pakiramdam. Kaya lang talagang ikakat ng mga, minsan yung mga underbone, bobombahan ka pa eh. Pero, hindi mo ako bobombahan. Wala naman akong ano sa'yo. Okay, okay. Do you have any questions? Thank you for spending time with us. Salamat. Merry Christmas. Pinapanood ko lang itong... Yeah, Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you talaga. Thank you so much. Sobrang salamat sa oras. Salamat. And the stories. Oo.